Nililinis ng team ng Amerikanong presidente ang mga file ni Epstein para alisin ang anumang pagbanggit kay Donald Trump. Pero nang naglabas ng unang file ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos matapos utusan ng Kongreso, lumitaw na karamihan dito ay basta isinara. Nagkamali ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos at aksidenteng nailathala ang ilang larawan nina Donald Trump, Epstein at mga babae. Pero makalipas ang isang araw, misteryosong nawala mula sa website ng kagawaran ng katarungan ng Amerika ang hindi bababa sa 16 na file na inilabas kaugnay ng kaso ng yumaong sexual na kriminal at financier na si Jeffrey Epstein. Partikular, mas mabilis pa sa isang araw ay tinanggal mula sa webpage ang litrato kasama si Donald Trump. Sa Department of Justice ng Amerika, nagpapakita sila ng poker face at sinasabing tayo ang nagkakamali. At wala naman talagang Donald Trump doon. At wala ring 16 na files na nawala kahit saan. At yung napansin ninyong may nawala, guni-guni nyo lang daw yun. Suriin natin, ipinakita ng United States Department of Justice sa kaso ni Epstein kung saan napunta ang mga file na may kinalaman kay Trump at bakit parang palabas lang ang kwentong ito. Ako si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. At mga kaibigan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balitang mainit sa oras na natatanggap namin ito. Noong Disyembre 19 deadline na ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos para simulan ang paglalathala ng mga file ni Epstein. Iyan ang desisyon ng Kongreso ng Estados Unidos na pinirmahan ni Donald Trump. Ngayon, nailagay na sa website ng kagawaran ng katarungan ang mga unang file ni Epstein. At alam nyo, nang pumasok ako para tingnan kung ano ang nandoon, ito ang nakita ko. Iyan din ang nakikita nyo sa inyong mga screen. Hindi ito biro. Dahil karamihan sa mga file, totoo, talagang nakasara at classified kumbaga. Formal lang silang nailathala, pero wala ka namang makikita sa kanila. Pero may ilang bagay pa rin na lumabas sa internet. Itutuloy natin at mamaya ay tatalakayin natin kung ano ang mga bagong nalaman natin tungkol sa iskandalong ito mula sa mga bagong file. Pero sa ngayon, ikukwento ko muna ang mga bagay na talagang nagpagulat sa marami. Biglang nawala sa website ng kagawaran ng katarungan ng Amerika ang hindi bababa sa 16 na file tungkol sa kaso ni Jeffrey Epstein. Partikular, mas mabilis pa sa isang araw, tinanggal mula sa website ng kagawaran ng katarungan ng Amerika ang litrato kasama si Donald Trump. Ang mga nawalang file ay available pa noong Biyernes, pero pagsapit ng Sabado, wala na ang mga ito. Naglalaman ang mga ito ng mga larawan ng hubad na kababaihan, pati na rin ng litrato kung saan malinaw na makikita sina Donald Trump, ang kanyang asawang si Melania, si Epstein mismo, at ang kanyang katulong na si Ghislaine Maxwell. Paalala siya ang nagre-recruit ng mga babae para kay Epstein at mga kliyente at ngayon ay 20 taon nakakulong. Parang, alam mo, pakinggan mo, pagkatapos ng ganito, parang katawa-tawa ng itanggi na ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos. Talagang lantaran nilang pinoprotektahan si Donald Trump at binubura ang lahat ng files na may kinalaman sa kanya. Kahit yung mga matagal nang nasa internet, kilalang kilala na ang larawang ito. Kung nasaan sina Trump, Melania, Epstein at Maxwell, ganoon na rin sa huli. Hindi sinasagot ng kagawaran ng katarungan ang tanong sa pagkawala ng mga file, ngunit sinabing magpapatuloy at i-edit ang sipi, larawan at iba pang materyales ayon sa batas. Mag-ingat tayo habang naghihintay ng dagdag na impormasyon. Kasabay nito, nagdulot ng bagong spekulasyon sa internet ang pagkawala ng mga file. Pinalala pa ng insidenteng ito ang pag-aalala na nauna ng lumitaw matapos ang matagal nang inaasahang paglalathala ng dokumento ng kagawaran ng katarungan. Ang libu-libong pahina ay hindi nagbigay ng maraming bagong kaalaman tungkol sa krimen ni Epstein o sa mga desisyon ng prosekusyon na nagpalusot sa kanya. Binibigyang diin ko, sa loob ng maraming taon, ay naiwasan niya ang malalaking federal na kaso. Kasabay nito, hindi isinama ang ilan sa mga pinakamatututok na materyales, kabilang ang mga panayam ng FBI sa mga biktima at mga internal na memo ng kagawaran ng katarungan tungkol sa mga desisyon sa mga kaso. Paalala, ang mga bagong materyales ukol sa kaso ni Epstein ay inilalabas ayon sa batas ng Kongreso ng Amerika na nag-uutos ng prosesong ito. At si Trump noong una ay tutol sa batas na ito, ngunit nagbago siya ng isip nang naging malinaw na magagawa pa rin ng mga mambabatas ng Amerika na ipasa ang dokumentong ito at hindi na kayang pigilan ng presidente ang botohan.
Huwag kalimutan, may sariling kagawaran ng katarungan si Trump na maaaring linisin ang mga file kung kailangan para hindi siya lumabas doon. Sa unang araw ng paglalathala, nakita na namin ang kasong ito. Nakakatawa na ngayong itanggi ng kagawaran ng katarungan na hindi sila nagtatanggal ng mga file tungkol kay Donald Trump. Ano ang laman ng bagong file ni Epstein? Agad kong sasabihin na karamihan sa mga litrato ay makikita ninyo sa aking Telegram channel na Peche News dahil hindi gusto ng YouTube channel ang ganitong mga post. Kaya hindi ko ipapakita lahat ng litrato dito. Para makita ang karamihan sa mga ito, pumunta kayo sa aking Telegram channel na Peche News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito at siguradong maaari ninyong mapanood ang mga iyon doon. Kung titingnan natin ang mga litrato, makikita natin na may humigit kumulang 120 na larawan karamihan ay mga larawan ng mga kahon at ilang mga sobre. Nakumpiska ang 2 dosenang hard drive, lumang CD at mga computer na ito ang lahat ng nakikita natin. Karamihan sa mga larawan ay tungkol kay Bill Clinton. Halimbawa, ayon sa kinatawan ng kagawaran ng katarungan, ito ay mahalaga. Sinabi ng kinatawan ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos na ang taong nasa larawan sa jacuzzi kasama si dating Pangulong Clinton ay isang biktima ng sexual na pang-aabuso mula kay Jeff Epstein. Hindi mapapatunayan dahil nakatago ang larawan. Ikinalat ng mga Republikano sa publiko na ito raw ang itinatago sa mga file ni Epstein. Sa kampo ni Clinton, sinabi lang nila na matagal nang pinutol ni Clinton ang ugnayan kay Epstein bago pa man nalaman na sangkot siya sa mga krimeng ito. Kahit nalaman ng publiko ang krimen ni Epstein, nanatili pa ring magkaibigan sila ni Donald Trump. Pero interesante ring tandaan ang pahayag na ito. Ayon sa kagawaran ng katarungan, ang kasama ni Clinton sa litrato ay biktima ng sexual na krimen. Tandaan ito, babalikan natin mamaya. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran ng katarungan, katabi ni Clinton sa jacuzzi ang isang biktima ng sexual na krimen. Maririnig ninyong lahat ito sa parehong araw. Sinabi ni Todd Blanche ang pangalawang pangkalahatang taga-usig at ito ay isang sipi. Malawak. Ang pagsusuri ng kagawaran ng katarungan sa mga material na may kaugnayan kay Epstein ay hindi nakakita ng ebidensya na maaaring magsilbing batayan para sa investigasyon laban sa 3 hindi pa napapanagot na mga tao, kabilang na si Clinton. Ang tanong, sino ang dapat paniwalaan? Kinatawan ng kagawaran ng katarungan o Deputy Prosecutor General. Sabi ng kagawaran, may biktima ng sexual na krimen na malapit kay Clinton. At sinasabi naman ng Deputy Prosecutor na wala namang ebidensya para magsimula ng mga bagong kasong kriminal. Tuloy tayo. Ayon sa website ng kagawaran ng katarungan, may 119 na pahina ng labis na naredact na dokumento. Bakit pa natin ipinakita ang mga ito? Para lang mapahanga sa dami. 119 na pahina basta tinakpan lang ng itim na mga parisukat. May mga detalye rin, lalo na isang nailathalang 52 pahinang dokumento na napaka-interesante. Ito ay patotoo ng isang babae na ni-recruit ni Epstein. Tiniyak niya na hinihingi ni Epstein ang mga dokumento ng mga babae para makasiguro na sila ay menor de edad, ibig sabihin talagang tinitiyak niya na hindi pa sila 18 taong gulang. Para sa kanya, mahalaga ito. May mga litrato rin ng iba't ibang babae sa dokumento at ilan ay nakasuot ng swimsuit. May mga mamahaling at lantad na damit na ayon sa saksi ay sinabi niyang ang mga babae ay nagpalipas ng oras kay Epstein at posibleng naabuso. Narito ang sipi mula sa dokumento kung saan sinabi ng saksi na si Epstein ay humingi ng identification sa babae para matiyak na wala pa itong 18 taong gulang. Dahil hindi siya naniniwala sa kanila, nagkamali ang tagakuha ng tao sa pagdala ng mas matatandang babae kaya nagbayad si Epstein sa iba para ipagpatuloy ang paghahanap. Ayaw ni Epstein ng mga babaeng Espanyola o maitim ang balat. Ngunit may tagumpay na nakakagulat. Sa mga file ni Epstein, sa wakas ay lumitaw ang impormasyon na sina Maria Farmer at ang kanyang kapatid na si Annie ay matagal nang nagsasabing sila ang isa sa mga unang nagsampa ng kaso laban kay Epstein noong dekada 90. Sa inilathalang dokumento ng FBI, mayroong paglalarawan ng kasong kriminal laban kay Epstein na sinimulan pa noong 1976 dahil sa pagkakasangkot sa child pornography. Pero noong panahong iyon, walang ginawa ang FBI. Bagaman sinabi ni Annie Farmer na siya ay 16 na taong gulang nang siya ay inabuso ni na Epstein at ng kanyang kasabwat na si Ghislaine Maxwell. May 2 patotoo ukol sa child pornography at pang-aabuso sa isang 16 anyos na dalagita.
Sana ay natapos na ito noong 1976, pero noong panahong iyon ay pinikit lang ang mga mata sa nangyari. Sa libu-libong declassified na dokumento kaugnay kay Epstein, may litrato ng paa ni Michael Jackson sa tabi niya. At paalala ko lang, noong 2003 ay kinasuhan si Jackson ng pang-aabuso sa menor de edad at paggamit ng pampalito upang gumawa ng mabigat na krimen laban sa isang 12 taong gulang na batang lalaki. Pero kalaunan, napatunayang wala siyang sala. Gaya ng sabi ko, maraming atensyon ang napunta kay Demokratang Bill Clinton. Siyempre, sa larawan, kasama niya sina Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell. Sa isa pang larawan, si Clinton ay walang suot na damit pang itaas sa jacuzzi katabi ng isa pang tao na natakpan ang muka. May iba ring larawan na lumalangoy si Clinton sa pool kasama si Maxwell. At sa mga iyon, may isa pang babaeng kasama nila na natakpan din ang muka. Gayunpaman, kay Donald Trump nanatiling lihim ang lahat. Kahit may ilang larawan na lumabas, agad itong tinanggal ng kagawaran ng katarungan ng United States kinabukasan. Mga kaibigan, dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may mga bagong episode. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng anumang suporta na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong donasyon ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.